Panawagan po namin sa mga agency sa Pilipinas, yung mga nagde-deploy po ng domestic workers. Pwede po bang pakikumusta ang inyong mga deployed worker? Kasi hindi na po maganda ang nararanasan nila sa kanilang agency sa abroad. Sila po ay nag-refuse to work. Hindi nila nakayanan ang kanilang trabaho. Bukod doon, bago nyo po daw sila i-deploy, meron na silang sakit at dinaan nyo daw po sa waiver. Akala po nila mas maganda yung kalagayan nila, gagaling yung sakit nila pag nasa agency accommodation na sila. Pero ang nangyari po is hindi sila masyadong inaasikaso. May mga sakit po silang lalong lumalala, kulang sa pagkain, at yung mga staff ng ibang agency is pinapagalitan sila at bukod po doon, nag-aalala ang kanilang mga pamilya dahil yung cellphone po, kinukuha ng staff ang kanilang mga cellphone, kaya hindi po sila makapag-update sa kanilang pamilya. Kaya itong pamilya naman is nag-aalala. Kaya panawagan po namin sa mga agency po sa Pilipinas, yung may mga deployed worker po sa bansang Middle East, na alam nyo pong nasa agency accommodation po sila, pwede po bang pakikumusta nyo sila kung okay ba sila or hindi. Kasi ang totoo po is yung cellphone po nila is kinukuha talaga ng agency nila sa abroad. Hindi sila makapag-update sa kanilang pamilya. Marami pong pamilya ang humihingi ng tulong po para malaman nila ang kalagayan ni OFW. Kaya sana po kayo na ang makipag-usap sa ka-tie-up ninyo dahil kayo po ang nag-hire, kayo po ang nag-deploy sa kanila. Kaya obligasyon nyo po na kumustahin kung anong kalagayan nila. Lalong-lalo na po mga baguhan, halos baguhan po humihingi ng tulong na makauwi ng Pilipinas. Sinasabi po namin sa kanila pag gusto nilang umuwi, mag-report muna kayo sa inyong agency pero hindi nyo daw po sila pinapansin. Lagi din po namin sinasabi sa kanila na hindi po sila makakauwi hanggat hindi nagbibigay ng final exit visa ang kanilang employer. Kaya sana panawagan po namin sa mga ibang agency, bago po kayo mag-deploy ng inyong mga aplikante, ipaliwanag nyo po muna maigi, lalo-lalo na yung mga kontrata nila, hindi talaga nasusunod. Kung nakalagay po doon 8 hours ang kanilang trabaho, hindi po yan nasusunod. Minsan 16 hours, 18 hours ang kanilang trabaho. Doon po sila nag-refuse to work. Kahit sa skilled workers, sa cleaners, yan, sa mga salon na nagtatrabaho. Marami din po nagrereklamo na hindi po nasunod ang kanilang kontrata, lalo na sa sweldo. Dapat ipaliwanag nyo pong maigi na hindi talaga nasusunod yung kontrata sa Pilipinas. Kasi pagdating po sa ibang bansa, especially po sa Saudi Arabia, pagdating po nila doon, magbibigay ulit ng panibagong kontrata si employer. So yung kontrata po na galing Pilipinas, wala na po yun, hindi na po yun masusunod. Dapat ipaliwanag nyo pong maigi. Kasi napakadami pong nagrereklamo ngayon na baguhan, parang kulang po sila sa impormasyon kung ano po ang kalakaran o sistema sa bansang Saudi Arabia. Lalong-lalo na yung oras ng trabaho, yung day off, wala silang day off. Minsan nakakapagod na rin po magpaliwanag kasi paulit-ulit na lang po. Sinasabi po namin na wala talagang sistema, yung employer talaga ang masusunod. Yung iba kung nakikita nyo na nagpapakasaya sa vlogging, pero hindi po kasi pwedeng i-post sa social media ang problema sa trabaho. Kung may galit ka sa employer mo, bawal na bawal po yun. Kaya yung iba nag-i-enjoy na lang sa vlogging. Kung akala nyo na okay yung trabaho nila, nasusunod yung mga karapatan nila, hindi po. Parang ini-enjoy lang nila yung buhay OFW. Kasi nandun na sila sa abroad eh. Nandun na sila, pagkakataon na nila yun na magkaroon ng trabaho at magkaroon ng income. Hindi lahat kasi nirereklamo, wala naman talagang nasusunod sa kontrata kasi nga Arab country yan. Hindi katulad ng mga world class na country, talagang may masusunod dyan. Eh yan kasi Arab country, ganun ang sistema. Kaya dapat tanggapin nyo ang realidad na hindi lahat na nakasaad sa kontrata is nasusunod. Kung nasunod lahat yon, abay napakaswerte mo kabayan. Salamat sa Diyos kasi isa kang pinagpala. Yung mga ibang OFW na nagpupunta sa Middle East, mga freelancer mga yan. Hawak nila yung oras nila. Kung ayaw nila sa isang employer, pwede silang lumipat sa ibang company. So parang wala silang problema, di ba? Pero kung ikaw na meron kang agency, meron kang employer, wala kang hindi makawak yung oras mo. Kailangan mo talagang sundin yung employer mo. Nakakagulat lang po kasi talaga yung mga humihingi ng tulong. Nung nakaraang buwan pa, merong 7 araw, 4 na araw, 1 buwan, 2 buwan. Tapos lagi nyo daw pong sinasabi na tapusin nila yung 3 buwan bago sila umalis sa kanilang employer. So pag ganito kasi na sinasabi ng agency nyo na tapusin mo ang 3 buwan, makaalis ka o tutulungan ka namin makaalis sa inyong employer. Ito yung tinatawag na probation period nyo eh.
Siguro pag natapos na ang 3 buwan ninyo si agency, kung halimbawa na nag-refuse to work kayo, hindi na sila magbabayad or hindi na ibabalik ni agency yung binayad ni employer. Pero kayo ang mahirapan nito guys kasi hindi rin kayo makakauwi hanggat hindi nagbibigay ng final exit visa sa employer. Kahit sabihin na natin na tapos na yung 3 buwan ninyo, mag-refuse to work kayo, babalik kayo sa agency accommodation, doon kayo magtatagal. Hindi kayo makakauwi hanggat hindi nagbibigay ng final exit visa si employer. Hindi rin naman papayag si employer na hindi niya makuha ang kanyang labor insurance o kaya yung binayad niya sa inyo. Hindi siya papayag. Kaya marami nagtatagal na mga domestic workers sa kanilang agency accommodation sa abroad bago sila umuwi ng Pilipinas. Yun lamang guys, ang panawagan natin sa mga agency sa Pilipinas. Sana naman kumustahin po ninyo yung mga deployed worker nyo po. Minsan po kasi yung mga FRA, pinagtatawanan lang nila yung reklamo ng mga domestic workers. Kahit sinasabi na magsusumbong sila sa polo, ang sinasabi nitong FRA, kahit daw magsumbong sa polo, wala daw magagawa ang polo, wala daw magagawa ang OWA. So, tignan po natin yung mga ganitong sitwasyon. Pag may mga ganyang lumapit po is hindi po talaga natin tinatantanan hanggat hindi po siya nakakauwi ng Pilipinas. Kasi parang laking insulto po sa atin yun. Parang, wala na tayong tiwala sa ating OWA, sa ating polo. Parang minamaliit nila, ganon. Yung 2 kasambahay po na nag-refuse to work sa kanilang employer kasi may sakit sila. Bago pa sila i-deploy, masakit na sila. Yung isa, 1 buwan siya sa accommodation, yung isa naman is 5 buwan. Meron silang bukol sa matres at bukol sa suso. Aside doon, parang pakiramdam nila is lumalaki yung katawan nila at lumalaki yung tiyan. Pag ganyan na parang lumulobo or lumalaki yung tiyan, kailangan na po dyan ipa-check up agad. Kasi baka mamaya may problema na yung kidney niya. So, agad po natin tong inireport sa DMW, sa Department of Migrant Workers. 1 linggo pa lang guys, meron ng resulta. Binigyan na sila agad ng plane ticket. Pero matagal na pala silang humihingi ng tulong sa kanilang agency, pero sinabihan lang sila na dyan na kayo mamamatay. So, doon ako medyo nagalit. Agad po natin tong inireport sa Department of Migrant Workers. 1 linggo pa lang, nagkaroon na sila ng plane ticket. At bukas po is makakauwi na sila. Flight na nila. Ang problema nila is yung pamasahin nila pauwi ng probinsya. Sabi ko naman, dahil hindi natapos ang inyong kontrata, baka pwede kayong humingi ng tulong sa OWA Help Desk pagdating nyo ng airport. Kung sakali lang, sana mabigyan kayo. Pero kung hindi kayo mabigyan, is wala tayong magagawa. Pero I'm sure na mabibigyan sila ng tulong kasi hindi natapos yung kontrata nila at isa silang OFW distress. So, yun lamang po. Panawagan po namin sa mga agency sa Pilipinas. Kung maaari lang po, pakikumusta po ang inyong mga deployed worker. Kasi marami pong nagrereklamo ngayon sa kanilang agency. Nasa agency sila pero hindi na po maganda ang sitwasyon nila. Hindi po maganda ang trato ng mga staff. Ang pakikumusta po ninyo para maiwasan po na mag-post sila sa social media. So, hanggang sa muli guys, ako nga pa pala ang Unico, Joancy Fernandez po.